Love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Gene. Sometimes, the only way to control my emotion is to stay silent. Dear Mags FM, ako nga po pala si ADM. Isa po akong member ng LGBTQ. May nakilala ako sa social media. Member kasi siya sa page na Bahaghari. Parang mga LGBTQ kasi lahat ng mga members doon. Ako din naman, member din ako doon. Itago natin sa pangalang Long. Long kasi ang tawag nila sa kanya. At doon niya nakuha yung FB account ko. May second account kasi ako. At yung second account ko na yon ang ibinigay ko sa kanya. At doon na nagchat-chat na kami. Nagkakakwentuhan kami ni Long. Hanggang sa nakita kami sa 7-Eleven. First meeting namin yon. Akala ko nga ayaw niyang sumipot. Hindi ko din naman kasi alam na malapit lang palang bahay nila sa 7-Eleven. Nag-chat ako sa kanya. Doon na ako sa 7-Eleven na. Ang di ko lang alam, sinilip na pala niya ako doon. Bago pa siya pumunta, sinabi ko sa kanya kung ano yung suot ko. At kung saan ako banda sa 7-Eleven. At nagtanong siya. Ilang minuto lang, nag-chat siya, sabi niya, ay, ikaw di ay na ang nakaitom og jacket, nakapants og nakaitom og sapatos. Sabi ko naman, oo, kabalo lagi ka. Kakita ka sa ako, ah. Sabi niya naman, oo, klaro kaayo ka diri. Nagulat ako, Chin, nakita niya na pala ako. Kasi malapit nga yung bahay nila sa 7-Eleven. Nag-chat naman siya. At sabi niya, sige, paadton ako. Hulat ako ha, ayog hawa. Ako din naman, naghintay. Akala ko nga, ayaw niyang pumunta kasi nakita na niya ako. Pero doon nagkita nga kami. Nagkakwentuhan. About love life. And then ilang minuto lang, sinabihan ko siyang, sige, muuli na ko. Kay manglaba pa ko sa akong uniform. May duty pa ko ugma. Sabi naman niya, sige, sabay ta. Ako din naman. Sige, o gusto ka, magsabay ka sa ako para makita nimo akong boarding house. Sabay smile. Sumama naman siya sa akin. Sabi niya, ay silingan raman day ta. Yung boarding house kasi namin, Chin, Purok 5. Yung bahay nila sa Purok 4. Until nag-second meeting na namin, October 23, 2023. Sa Baybay, nagkita mi dito sa Jensen. At niligawan niya ako. Sinagot ko din siya. Sabi ko noy, nga basig pasakit ra ng imuha dong or long. Sabi niya, lahi raman ko sa Iban, oy. Sabi ko din naman, sige, sure gyud ka, ana. Sabi niya, oo lagi, promise. Sabi ko naman, sige, kita na. Napaay, salamat siya, Chin. Doon na nagkakwentuhan na naman kami. At ilang oras kami doon sa baybay na yun. Nag-uwi na kami, or umuwi na kami kasi may duty pa ako. Opener kasi ako noon, Chin. Until nag 1 month kami ni Long. Sabi niya pa sa akin, sa balay na lang ka magpuyo. Sabi ko naman, okay man ka sa imong mama o mga igsuon. Sabi niya, oo, okay man kay mama. Kabalo naman to siya, nga na ako'y uyab. Nya, diri na ako siya papuyon sa balay. Ingon ko. Wala na kasi siyang papa. Mga kapatid niya na lang at mama niya kasama niya sa bahay. Sabi niya, para makatipid ka, mahal mag-boarding house. Ako din naman, pumayag naman ako. Para
makatipid din ako. At mabait naman ang mga kapatid at mama niya. Nag 1 month na akong nagstay sa bahay nila. Okay naman yung takbo ng panahon. Masaya naman kasama ko si Long at mga kapatid niya. Until sa nag 2 months na kami ni Long, parang nag-iba na ang timpla ng pagsasama namin or samahan namin ni Long. Away bati. Seloso kasi siya, Chin. Dami niyang bawal sa akin. Yung galing ako sa duty kapag natatagalan akong umuwi. Kasi kapag gabi, sobrang traffic kasi sa Jensen, as in. Yung pagod ka galing sa work, pag uwi mo, ang dami pang sinasabi sa'yo. At ako din naman, parang wala lang. Pagdating ko sa bahay nila, maglalaba ako agad ng uniform. Siya naman, ang daming sinasabi. Hinahayaan ko lang siya para walang gulo. Sakit lang sa ulo kasi. Dumating na sa point na hindi ko na kinaya yung ugali ni Long. Bumalik ako sa boarding house ng pinsan ko. Doon ako nagstay sa boarding house. At si Long naman, palagi pa rin siyang pumupunta sa boarding house namin. Okay naman dahil welcome naman siya doon. Until March 20, nag-away kami ni Long. Sobrang away namin. At hindi na siya pumunta sa boarding house namin. Doon siya pumupunta sa friend niya tuwing nag-aaway kami doon sa boarding house ng friend niya. Ako din naman, okay naman sa akin, at least safe siya doon. Hanggang sa dumating na sa point na naghiwalay na kami ng tuluyan ni Long. Hindi ko na kinaya. Napakaseloso niya talaga. Kahit maliit na bagay, nag-aaway kami. So doon na naman siya sa friend niya. March 25, naghiwalay na kami talaga ng tuluyan. Okay naman sa akin. Oo, mahal ko siya at mabait siyang tao. Pero may ugali siyang hindi ko talaga kaya. Yung pagkaseloso niya. March 28, nag-chat si Long sa akin. Nagsorry siya sa lahat ng nagawa niya sa akin. Kasi alam niya na mali niya. Ako din naman, nagsorry ako sa kanya. Kasi DJ Chin, galing ka sa work, pagod ka. Tapos pagdating mo sa bahay, papagalitan ka. Hindi mo alam kung ano yung mali mo. Until one time, nakita ko si Long sa KCC. May kasama siyang lalaki. Kakain sila sa Mang Inasal. Ako din naman, mag-o-order na sana ako doon. Kasi yung time na naging kami ni Long, doon kami kumain sa Mang Inasal, KCC branch. Parang dinner date kami noon. At di ko nga alam that time na andyan pala sila. At yung kasama niyan na yun ay yung taong palagi niyang pinupuntahan tuwing mag-aaway kami. Pag-uwi ko, nag-chat ako. Nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, "Uy, nakita ba yata ka sa KCC? Na kay kauban nga lalaki. Nagkaon mo?" Sabi niya, "Sure ba? Kakita gyud ka?" Sabi ko naman, "Oo naka-white shirt ka o nakapantalon." Mahilig kasi si Long sa white shirt. Chin, hindi ko alam kung naging sila ba nung friend niya o hindi. Para kasing may relationship sila. Kasi ang sweet nila. Kasi hindi naman nagsasabi si Long sa akin kung may relasyon ba sila o wala. At di ko naman siya tinanong kung may relasyon nga silang dalawa. At Chin, hanggang dito na lamang dahil sorry sa haba ng story ko po. Mga kanta niya na lang ang palaging nagpaparamdam sa akin. At narito ang ex-boyfriend ko. And please play the songs, How Do You Heal a Broken Heart? At Pangako by Kyushay. Ang inyong kamags, ADM. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento.
Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.